Good morning everyone. I am Aris Lawrence Gabia, 17 years old. Student ko sa CTI and I am also the part of worship team as lead guitarist. Before I came to know the Lord, sobra ko kapabadlong nga bata. Walay adlaw na dili mo badlong akong lola sa kuha. Naapilsad ko anang barkada-barkada sa una. Kanang miskang asa ra mo laag, miskang unsa ray buhaton. Niabot jud ang time na niuban ko sa ila ni adtog 7-Eleven dito sa Ponciano dapit. Kaabi na kung naara sila'y paliton. Natingala na lang ko. Nagipakuha ko sa akong barkada og chocolate. And clueless ko ato nga time. Wala ko kabalo nakakawat na day ko. Ang among pamilya gubot bod. Siyog inom akong papa og drugs. Ginahan pug ko kay para dili ko niya badlungon ba kanang pag magdugay og tulog, magsigig og dula sa phone binuntagay. And si mama naman, dili jud na mawala sa iya ang magsigig pamalikas every time. Syagit pa jud na niya. Hantod na priso akong papa for 6 years tungod sa drugs. Then one day, nigamit jud si Lord og tao para mapaduol sila duha sa Ginoo. To cut the long story short, few years after nigawas akong papa sa prisuhan, naka-joins na sila ni mama og restoration weekend. Daghan kayog na bag-o, iyahang hinay-hinay og wala iyang bisyo. Hantod karon, wala na jud siya nibalik og inom, even sigarilyo, drugs. And si mama naman, never na jud nako siya nadungga na malikas. Mas nakita pud nako nga in love sila sa isa't isa. I-encourage mi nila mag-join og restoration weekend. Nag-join ko og restoration weekend before. Pero murag ako ara siyang gina-take light ba. I was a lukewarm Christian before. Kanang gina-take light ang sala. Miskag kabalo na ko nga dapat dili buhaton. Ako adjud gihapon ginabuhat ba. Always po na ako nga ginadusubay akong mga parents, ilang ginatudlo sa ako ginasugo. And even mga commands ni God, laos-laos lang sa akong dalunggan. Niabot jud ang time na nagkauyab na ko. And kabalo ba mo, unsa jud mahitabo once you're a teenager, dira na magsugod ang attack sa enemy. Grabe og mga temptations, samot na ang sexual desire. Frequent pod ang attack sa kang health, labi na ang asthma. Lisod ko permi og ginhawa to extent na hapit ko mamatay. When I decided to run back to God, me and my girlfriend broke up for some reason. I got hurt, but God healed me, comforted me, and even saved me. Despite sa panghitabo, wala ko gibiyaan sa Ginoo. Nag-join ko og D-group, kanang group na walay lain desire is matuman ang pagbuot sa Ginoo. And tungod pud anang D-group, mas naduol ko closer kay God. Dara nag-grow ako ang spiritual life. Invite ko usab ni Papa mag-join og restoration weekend. At first, wala ra sa ko kay kabalo nako. But God really touched my heart. Gipasabot jud niya kung unsa ko niya ka-love ba. Digto na ko nasabtan tanan sa Father's Love na topic. Digto na ko na feel jud ang amahan. And nagamit na ko ang gihatag ni Lord sa ko na talent as lead guitarist. And naga-serve ko karon as worship team. Grabe pud kayo ang kabag-uhan sa akong family. Apil akong lola, even akong kuya, si Andrea. Today, I'm in the process of growing and applying the principle of God. So I am inviting you all, especially youth, na mag-join jud og D-group and restoration weekend. Dako kayo kabaguhan ng nahitabo sa kuha, even sa akong family. Grasya ni Lord ang tanan namo kabaguhan. To God be all the glory. Ayong buntag sa tanan. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for what you have done to each and every one of us, especially, Lord, kay Aris, even sa iyong family. Continue to bless them and protect them, Lord. Holy Spirit, we welcome you today and we ask you to speak to us, give us wisdom, even to apply your word, Lord. And we ask you, Lord, to give us also that understanding of your word. And Lord, we ask you that you will speak to us through your word today. Have your way, Holy Spirit. Let your will be done. In Jesus' name, amen. Okay, last few for our last Sunday service, no, katong 2 Sundays, no, we shared about the year, unsang word ni Lord for us for this year. And of course, the Lord gave us the word na ang year na to today is a year of favor.
No, syempre kinsa bagoy dili ganahan ang mahatagan ta og pabor sa Ginoo. And mao na ang gihatag nga word for this church, and I believe naa ka dinhi imuha ning claim nga ang pamilya nimo maka-experience pod og God's favor this year hantod sa kahangturan. Amen. And of course, ang a key verse nato why we claim that is the Lord gave this word to us, and He says in Luke 1:28, and having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." So pasabot no nga this is the angel of the Lord. Ni talk siya di kay Mary, nganuman si Mary ang gipili sa Ginoo para ipaagi si Jesus Christ sa iyang tiyan. It means nga, of course, when you are highly favored by the Lord, of course, sa iyang giingon diha, you are blessed, di ba? Unsa man ang favor ni Lord? It is a tangible evidence that a person has the approval of the Lord. Pasabot, approve ka kay Lord. Ikaw, Pastor Allen Lloyd, approve ka. Kamutanan, approve mo. No? Ana ang favor ni God. Of course, kung approve ang Ginoo sa imuha, naa permanente sa imuha, kuyugan ka. He will always with you. God is always with you. At the same time, He will bless you. Kaya approve man ka niya. Kinsa bagoy di ganahan, i-bless ni Lord. Amen? Kay tatanan is i-bless ni Lord. This is the word of God for us this year. And of course, if you are favorable with God, He will prosper you as what He had done to Joseph. No? He will prosper everything na ginahimo ni Joseph. And of course, the Lord will give you success also. Kung student ka, if you have the favor from God, He will give you success sa business or unsa man na siya sa imong trabaho. He will give you success. Like Joseph, mapakatabang man si Joseph, He will give him success. Napriso si Joseph, He gave him success. Nahimo siyang prime minister dito sa Egypt. And of course, naayod ang promotion. Diba? Nakikita na ako, maski ulipon lang si Joseph, pero from ulipon, nahimo siyang murag vice president sa ilahang nasod. So kinsay ganahan ana no nga dili man ta mahimong presidente siguro, pero the Lord will always promote you gikan sa kalisod. Hinay-hinay mo iangat ni Lord. Amen. Why? Because the Lord has gave us favor. So of course, if you have God's favor, blessing will always follow. Muna nga mag-pray ka for favor, dili blessing. Sige tagpangayo og blessing, kung naamagod ka og favor, musunod ang blessing. Oh, kaya abi magud nato no nga mas higher ang blessing than favor. Of course, once nga approve si Lord, i-bless jud ka ni Lord. Amen. So again, ang love ni Lord is unconditional. Yes, He loves us. Gipasaylo ta niya, gipakamatyan ta niya, gipadala niya iyang anak for us. But ang favor sa Ginoo na ay kondisyon. Ang kapasayloan ihatag sa tanan nga ni humble down and nagtuo diha sa Ginoo. But of course, no, ang love jud ni Lord, no, ang iyang pagkamatay sa cross available sa tanan. And of course, ang favor na yung kondisyon. So unsa may kondisyon na ani karon para madawat and ma-experience nato, for us to experience and receive the favor from the Lord this year, I need to remind you that Joseph has the fear of the Lord. Diba? Si Joseph, wala man nakabasag Bible. Si Joseph, wala man nag-fasting. Pero unsa may naa kay Joseph? Ngano gipaboran siya sa Ginoo? Fear of the Lord. And makita ninyo, basahon nato sa Genesis 39 verse 9. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such wicked thing and sin against God? Take note, tanawon ninyo, gitintal si Joseph. He was tempted by the wife of Potiphar. Every day he was tempted.
But unsang iyang gingon, dili na ko ni pwede himuon sa akong Ginoo. Kita ninyo? Wala po simba-simba si Joseph. Pero naa siya'y fear of the Lord. Mao na siya nga naa siya'y favor sa Ginoo. Amen? Kung sa gihimo niya, mao na iyang gingon diha, unsa niyang word, Genesis 39 verse 9, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Dili na ako kaya pasakitan ang Ginoo. Pinaagi ni aning salaa. Kuha ninyo? And what he did, he ran and he refused. Nidagan siya o nigidilian niya. That's the manifestation kung naadjud kay fear of the Lord, daganan nimo ang sala. And talikdan jud nimo ang sala. Amen ba? And of course, diri ta mag-focus karon because our topic today, and I asked the Lord, what do you want me to share to them this Sunday? And He reminded me na kailangan nato hatagan og sabot kining fear of the Lord. That's why our topic for today is about fear of the Lord. And pinaka-importante dapat nga itudlo ani sa church kining fear of the Lord. Kay daghan na kayog mga Kristiyano nga 30 years na pero wala gyapon kabag-uhan ngano man wala din natudlo ang fear of the Lord. And today you are blessed kay nanong naa ka dinhi because this message is for all of us. In Psalms 111 verse 10, the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. This praise endures forever. Kung basahon na to, yan kuda, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pasabot nga, the ABC of wisdom is fear of the Lord. So may pasabot ana, pastor. Dili pwede nga moambak dayon ka sa college nga wala pa ka nag-learn og ABC sa kinder. Dili makakabasa sa college kung dili nimo sabton ang alphabet, tama? And before nimo masabtan and ang Bible, kailangan jud ay na kay fear of the Lord. Before nimo masabtan and maobey ang Ginoo, kailangan naa jud ay kay fear of the Lord. So ang uban, how na kayo mo share sa pulong sa Ginoo, pero walay fear of the Lord. Tingala ka, walay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. So kailangan jud ay nato masabtanan. That's why the Holy Spirit is leading us na kailangan matudlo sa tuwa nga naa jud kay kahadlok sa Ginoo. Amen. Ang ginastoryahan nato diri nga fear of the Lord is dili ka nang nakakita kag halas, mudagan ka. That is dreadful fear. Nakuha ninyo? Kining fear of the Lord nga gina-share nato diri is reverent fear sa Ginoo. Kana ganing nahigugma ka sa Ginoo, dili nimo siya kaya saktan. Nagrespeto ka sa Ginoo, dili nimo siya kaya hugaw-hugawan ang imong kinabuhi. That's fear of the Lord. Amen? So, karon no, ang fear of the Lord, a good understanding, niya siya diya, have all those who do His commandments. His praise endures forever. So, ang fear of the Lord is you obey His command. Kung na-jud kay fear of the Lord, mo obey jud ka sa iyang gusto ipahimo sa imong kinabuhi. Tama? Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of Holy One is understanding. Kung tanawan ninyo, tagan kayog churches nga nagatudlo og grace. Grace sa Ginoo, love ka sa Ginoo, naa siya the best nga plano sa imuha. Di ayaw ka discourage, no? Kay no matter how much you sin, love gyapon ka sa Ginoo. Makita ninyo ka mga anak, daghan kaayo even sa Singapore. Halos dili na may istoryahan ang sala kay ngano man sikat kayo ang pastor pero dili istoryahan ang sala. Mao may ganahan sa tao.
grasya, pasayloon lagi ka sa Ginoo, kung mangayo kag pasaylo, pasayloon lagi kag gihapon sa Ginoo, ano man naggrasyahan naman ta. Oo kana. Mao na nga pagbantay ta ana nga teaching, ngano man ang grasya sa Ginoo mag-lead sa imuha nga i-obey nimo siya and magbag-o ka. Dili nimo pwede himuon nga lisensya ang grasya sa Ginoo para magpuyo kag balik og sala. Sabtan ba nato? Mao na ang ilang nadunggan. Nakadungog pud ko ana before. No nga nag-wrestle sa akong mind ba nga nagod ko nadunggan nga okay. God forgiven us, pinagi kang Jesus Christ, ato ang past sin, present sin, and future nga sin. Tinuod. Pasayloon ta, nangayo kag pasaylo karon sa Ginoo sa imong sala, He will forgive you. Nakasala ka karon, He will forgive you. Karon nakasala na pud ka ugma, He will forgive you. Ana ka gracious si Lord. Ang problem lang kung gituyuan na nimo ang imuhang sala, lahi na siya nga storya. Kung nadagma ka karon, He will forgive you. Pero if you are willfully living in sin, that's another question. Lahi na ang istorya. That's why we will talk. Giunsa di ay ni pagkuan, no? Unsa di ning willful nga living in sin. Kay yes, gracious si Lord. And ang naitabo sa uban, pasayloon man di ay ko sa Ginoo sa akong mga sala and future sin, magpadayon ra gyapon ko sa akong sala ron. So ato aning klaruhon karon para at least magkaroon ta og kanang wisdom. Ma-apply nato tanan ang atong nabasa. Amen? That's why, kung kana ang itudlo sa church nga puro grasya, pasayloon lagi ka, unya, 10 to 11 years na ka sa church, dili pa ka makapasaylo sa imuhang bana or asawa. Muna nga, diri sila ga-base ani nga teaching. Nakuha na to? Ang uban, magsigigihapog away, 5 years na ka sa church, 10 years na ka sa church, sige ra gyapon mag-away din sa inyong grupo, even sa inyong family. Di gyapon mag-away, dili gyapon ka mapasaylo. And of course, there's pride, hypocrisy. No, 10 to 11 years na sa church. What happened? Because they don't have fear of the Lord. Dali ra gud i-apply ang pagpasaylo kung nakikadlok sa Ginoo. Dali ra jud ngano pa adton pa man ani mo 10 years. If you have fear of the Lord, you can just forgive right away. If you have fear of the Lord, you humble down. You don't need to quarrel. Amen. And kana how gisulat dire? What happened? They have not grown in wisdom. They have grown a lot of knowledge. Niambak sila sa college. Knowledge tanan. Pero ang pag-apply, wala. So lisod. And some of you, howd na kayo mo sa Bible, especially to us, na natay mga morning devotional, everyday isa-isa ta sa verse, everyday we share the word, pwede loaded na ka sa knowledge, but the problem, for 2 years na ta sa June, pero may problem gyapon sa pag-apply. Ngano man, walay problema sa knowledge, walay problema sa information. Ang problem is, we cannot apply because wisdom is applied knowledge and understanding. That is wisdom. If you knowledge lang, yes, nakakay knowledge, but kung dili nimo ma-apply, walay wisdom. And ang wisdom is dapat, before nimo na ma-apply, kailangan jud mauna ang fear of the Lord. Lord, love you tika, di na ako kaya, himuon ni. So you forgive, you follow, you obey His command. Amen? So, it doesn't mean that you can explain the scripture, you can preach the word. It doesn't prove anything by your knowledge. Our point here is you obey scripture, not that you can explain the scripture. Mga hawd kayong preach, grabe kayo. No, pasiron nimo murag makabuig patay. Pero pag pasaylo karon sa iyang bana o asawa, dili ma-apply.
So unsay problema to? Knowledge ang nag-grow dili sa wisdom. Amen. I pray that all of us will have this fear of the Lord so that we will grow in wisdom. Amen. So sa Old Testament, ingon ani sila magka-fear of the Lord. Basahon nato. Para masabtan nato compared karon sa New Testament ba or asa ba ka? Where you belong? Sa Old Covenant or sa New Covenant? Sa Old Testament ingon ani magkaroon og fear of the Lord. Aniya? If any man has a stubborn and rebellious son, o sa mga anak daw nga mga rebelde, who will not obey his father or mother, and when they chastise him, he will not even listen to them. So mga humok jud, mga gahit daw nga ulo nga mga anak. Sa Old Testament niya, in verse 19, then his father and mother shall seize them and bring him out to the elders of his city at the gateway of his hometown. In verse 20, they shall say to the elders of the city, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton. Kusog kera mo kaon. Gahig ulo. Kusog pa jud mo kaon sa balay. Di manghugas. Ano? And plahubog pa jud. Nga na, no? Nabay maka-relate ani mga anak ka? Kanaganing dili masultian, stubborn jud, gahig jud, balik-balik na istorya, di gyapon mastoryahan. Rebellious pa jud. Hawa, sukol. Ana. Unsa man, dili pa mo obey. Storyahan lang gani mo hugas og plato. Suko. Pero kusog mo kaon, he is glutton. And palahubog, drunkard. Unsay himuon nila before, what they will do if you have a son like this or daughter like this? Then all the men of this city shall stone him to death. Imagine mo. Patyon di ay ang anak tong una nga gahik ulo. Bless kay ka karon ba? Ha? Ikaw nga anak karon. No? Kaway-kaway sa mga anak di abay, ang mga bubutan. Praise God, no? Na-restore na si Aris. Pero tong una, alabaw, pang gluton ning tawhanan nitong una. Sog na mo kaon, ngawat pa yun dito si Binilibin. No? Unsa na lang kang imuon karon. Tong una, dadadire. Dadon sa sa lugar dito sa mga elders. Then unsa imon? All the men of his city shall stone him to death. So you shall remove the evil from your midst, and all Israel will hear of it and fear ang Ginoo. Dili na nako ni usabon nga mag-disobey ko sa ginikanan nako ngano man kay ang silot ani under sa law sa Ginoo kamatayon. Ingon ana sila magkaroon og fear of the Lord before. Unya karon, di ba? Sa New Testament karon kay dili naman. Sin has no dominion over us. Dili naman ta bounded sa law. Kung dili bounded, patay naman ta. Sa New Covenant, gipakamatya na ta sa Ginoo. Tama? Pasabot, ang kapital na lang nimo karon, mutuo ka nga you are dead to sin para ang sin has no dominion over you. In order for you to obey the Lord, naa ang grasya sa Ginoo, naa ang spirit ni Lord para matuman nimo iyang pagbuot. Tunguna kay makakita pakag bato pa diya, ihawon pa imong anak para lang makahadlok ka. Karon dili na. Naa naman ang balang espiritu sa inyo Unsa man karon ang reason nga dili pa jud ka ka-obey sa Ginoo? Fear of the Lord. Amen. Ang uban pod ay under no covenant. Dili ko nabilong sa old, dili po ko nabilong sa new. No. No covenant. Under no covenant, dili new covenant. Dili po sa old covenant ko nga. Ang mga old covenant man good, grabe kasi sila mo follow sa sa law. Ang jud kay legalistic. Pero karon na nang tabang sa Ginoo para ma-obey nimo ang law nga dili ka ma-burden. Di ba? Ako ban suot ka og puti,
No, dapat puti tanan imong musimba ka para pure jud. Oh, low. Karon dili na nabilong ana. No? Ang purity dili makita sa nina. Sa imo kasing-kasing. Amen. Naba mo diha? So, tanawon nato si Jesus Christ kay model man nato si Jesus Christ. Nahimo ba yang tao si Jesus Christ when he was here on earth? Tama ba? Na siya body, na siya soul, na po siya spirit sa amahan. Tama? And kung tanawon ninyo, kita pod halos parehas na takang Kristo, which is naapoy lawas, naapoy kalag, naapoy espiritu. Tama? Especially kung nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. And siya man atong forerunner, tanawon nato, nganong wala nakasala si Jesus Christ? Why is it? No, si Jesus Christ wala nakasala. Nga parehas ra man ka taglawas. Oh, unsa ang imong uwag? Mao puy desire ni Lord pud sa iyang lawas. Parehas man taglawas, tama? So how come that Jesus did not commit sin? Hebrews 4 verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Parehas ang temptation ni Jesus Christ. Natintal po na siguro siya. Napoy babae siguro po nga maglabay-labay po sa iyang tumangan. Daghan baya po diyang kauban po nga mga babae po. Tama? Pwede po nga kining mga palahubog niya nga mga disciple, tintalon po siguro siya po. Tagay diya sa akuan, Jesus ba? So, tanan this temptation. Naapod kang Jesus Christ. He was tempted in all things niya naman siya diya. Yet, wala siya nagpakasala. Then, yang hingon diha, in verse 7, who in the days of his flesh, katong time nga naa siya din sa tua, when he had offered up prayers and supplications with the vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard. Gipaminawan sa amahan ang iyang pag-ampo nganuman na I fear of the Lord. Gusto yun ka nga ma-overcome na nimo tanan nga temptasyon sa imong kinabuhi, magsugod dapat ang fear of the Lord sa matag usa sa tuwa. Dili ka ng hawd ta mo basag Bible. Dili ka ng hawd ta mo explain sa Bible. Amen? Maski wala kay basa-basa sa Bible, kung na kay fear of the Lord sama ni Joseph, paboran jud ka sa Ginoo. Amen? But of course, naa ang Bible para masabtan nimo unsay gusto ug dili sa Ginoo. Unsa man ang kinaiya sa Ginoo na yun na sa Bible, kailangan jud ka mo basa pod. Pero dili assurance nga nabasa na nimo balik-balik ang Bible is paboran na ka sa Ginoo. No. If you will obey Him, His scripture, His command, makadawat yung kag favor sa Ginoo. Amen? Sabi na ako, Pastor, year of favor, diretso na, no? Kuridas na tanan. Naay, kailangan nato nga i-obey. Naay condition. So, kung tanawo ninyo, nga naman jud, nga ingon ana ba jud ka kwan si Jesus Christ nga no gikan sa pagkabata ni Jesus Christ hatod sa pagdako niya naa ang iyang obedience sa iyang father. Aside sa obedience sa iyang father sa Ginoo, earthly fathers and parents niya naa siya obedience. Mao na nga naa jud siya favor, naa ang favor sa iya matubag ang iyang prayer sa iyaha, sa amahan sa iyaha, because gikan pa sa pagkabata, dili siya naga-dishonor, naga-disobey sa iyang parents. Makuha ba ninyo? Muna nga, kailangan kamo nga mga ginikanan karon right now, tudluan jud ninyo inyong mga anak nga mo-obey sa parents. Kahit sa Old Testament pa lang, kamatayon ang ihatag sa imo kung mag-disobey ka sa imong parents. Para ang imuang anak magkaroon og favor hantod sa pagdako niya, karon pa lang tudluan na ninyo mo obey sa ginikanan. Naba mo diya? Mga anak, kung naapa mo sa inyong mga ginikanan, you obey your parents. Naba mo diya?
Unsaon nimo pag-experience sa pabor sa Ginoo sa imong ginakuha nga career, sa imong business pag-abot sa panahon, sa imong health, kung ga-dishonor ka sa inyong ginikanan. Naba mo diha? That's why daghan kayog mga bata karon nga maayo mo memorize og Bible. Bible verse. Kay ginapa-memorize man nato sila dinhi sa DK, sa Dynamic Kids na may mga verses diha ang ginapa-memorize. Pangutanon nimo how to memorize. Pero mo supak-supak sa ginikanan. Do you think they will experience that God's favor? No. Ano man, igo lang sa knowledge gibutang, dili wisdom. Wala gi-apply. Ngano man, walay fear of the Lord. Kung masagtan unta nimo nga ikaw nga anak, kung mag-disobey ka sa imong ginikanan, dili jud na ikalipay sa Ginoo. Amen? So I'm talking to the parents and the children here. Nga dili mo magsupak-supak sa inyong ginikanan. You honor them. So, that's why, no, how you evaluate your love for God? Muingon mo karon sa kuha din nga, love kay na ako ang Ginoo pastor oy, gasimba gud ko gud. Love kay na ako ang Ginoo pastor oy, kay gabasa ba ko Bible. Love na ako ang Ginoo pastor kay naga-mission man ko. Ato gani ko pag-asa, perfect gani ko attendance ito. Love na ako ang Ginoo pastor oy, kay namo ko sa worship team. Number 1, you ask yourself how much you fear the Lord. Lord, napaba ko respeto sa imo ha? Kay kung wala kay fear sa Ginoo, wala kay respeto sa Ginoo, you don't love the Lord. Amen. Murag hilom na lagi. Muni-muni. Ang akong prayer jud sa Ginoo, Lord, kontrola akong tingog. Nga ang imong gugma jud ang magmanifest aning imong message kay this is very serious topic. Kailangan ma-apply nato para kita tanan ma-apply pod nato ang iyahang pulong. Ask yourself how much you hate sin. Na-compare na ba nimo imong sarili? Kinsa may dili nimo ganahan? Kanang dili nimo ganahan, ako dili ko ganahan jud og sinigwilas. Nya ang uban lamian og sinigwilas, tama? Ambot dili jud maski unsa jud ka ako pay mo harvest nya gwapo jud, musuka jud ko jud. Di jud madala sa akong lawas ba. Gitry na nako, nakakaon kog daghan, after pila ka oras na sulod na siya, nibamit ra gyapon kung ambot nga nung dili kwan. So every time nga makakita ko og sinigwelas, I hate it. Ingon ana ba pag hate nimo sa sin? So kung dili ingon ana ang pag hate nimo sa sin, then you don't love God. Sabi mo diha. Ask yourself how much you detest sin. Ginakasuklaman ba nimong sala? You ask yourself how you run away from sin. Away. Dili, you run towards sin. Kana ganing, kabalo ka nga makasala na ka, paduol jud ka gyapon ana nga sala. So you don't love God. Kasi kung saan pa man ani mo pakpak, saan ni mo pag basag Bible, you don't love God. Why? You don't apply it. Ask yourself how much you back away from sin. Ginatalikdan ba nimo ang sala? Kana good, di ba? Musulod ka sa CR. Nakakita ka punog tay ang CR. Padayon ka? Dili, mutalikod jud ka. Ingon ana ba ang imong attitude towards sin? Kabalugod ka nga madisgrasya na ka ana. Dili pa ka mutalikod. Then you tell us or you tell the Lord that you love Him. This is the test how much you love God. Kuha na to. Napa mo diha? So, padayon ta on how the Lord overcomes sin. In the Old Testament, promise, kini nga promise na partially fulfilled on the day of Pentecost katong gilansang si Jesus Christ. Then, of course, no, na sulti ni sa Hebrews, pasahon nato unya,
kini nga verse lang sa Old Testament ang nastoryahan or nasulat ang Holy Spirit, gitawag siya nga Spirit of Grace. Spirito nga mutabang sa imuha para ma-strengthen ka or ma-fulfill. For example, ang Spirit of Grace is, kung gusto nimo magbago, naa ang Holy Spirit mutabang sa imuha nga wag-uhon ka. That is grace. Kuha ninyo? Kung need nimo kapasayloan, na ang grace sa Ginoo para mapasaylo ka. Grace is available strength and help from the Lord. So, Spirito daw siya, sa grace ang Holy Spirit. Gimension ni diri sa Old Testament. So, kini siya, niya siya dito, nga in Zechariah 12 verse 10, partially na-fulfill ni siya sa kwan, katong time nga gilansang Jesus Christ. Then, yung ko diya, I will pour out a spirit of grace. Mo na'y promise sa Ginoo sa atua. Mo na dili lisod magbago. Ngano man, wala sa Old Testament kining spirit of grace. Spirito nga motabang sa imo nga mabago ka. And matuman ang pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa Old Testament mahadlok sila sa law. Mutuman na lang ko sa imo kay mahadlok ko ani mamatay ko ani, masilutan ko, mabato ko kanang malabayan kog bato. Wala ning spirit of grace sa mga people sa Old Testament. Sa ato karon nga nagtuo, naa ning spirit of grace sa ato. Amen? I will pour out, mo na promise Jesus Christ for us, na prophesy ni sa Zechariah, I will pour out a spirit of grace and prayer. Sa other translation, a spirit of grace and supplication. Hatagan po daw ka, aside sa spirit of grace, apil pod ang spirit of supplication kanang always ka mo ampo kung kailangan ni mong tabang. Wala na sa Old Testament. Kana ganing mo propel sa imuha nga na mali ka karon, Lord, mali to. Tabangi ko, Lord, nga makurik ko. That is spirit of supplication. Makapray ka ba? Dili ka magsalig sa imong sarili. Grasya di na sa Ginoo sa atua. So, mo ni gi-pour out niya spirit of grace and supplication or prayer on the family of David and on the people of Jerusalem. They will look on me whom they have pierced. So, mo ni partial ni dito sa kwan nga ilansang ko. Kita ninyo, tanan nga nangahitabo kay Jesus Christ, ma-fulfill na diri. They will look on me whom they have pierced and mourn for him as for an only son. They will grieve bitterly for him as for a firstborn son who has died. Kinsa may firstborn nga namatay, si Jesus Christ. Maubitaw na nga mahimo na kang brethren sa Ginoo kung naa ka sa inyo covenant. And ang tawag nimo sa Ginoo unsa naman? Father. Mao gani na nga karon magampo ka amahan namo. Dili na God ang imong tawag lang nga layo kayo. Mo na nga grabe kayo ni nga promise ni Lord for us. Aside sa tagan pataog kanang kabaguan sa atong kinabuhi. No? Na-align na kasamahan na imo na nimo siyang Father. Amen. Mo na magampo ka karon. No, dili na ka kanang murag layo ang Ginoo nga, Ginoo. Dili oy. I-claim nga anak ka, amahan, Father. Anak ka dapat mo ampo karon. Kay mo may gitudlo ni Jesus Christ, ingon ani mo gampo, amahan namo nga naa sa langit. Dili na gingon diha nga my God. Kanang layo kayo ba usa man niyo sa pakong himuon ani para tubagon ako bagampo. Dili anak ka, no? Like kaning anak ni Rosan, mangayo siya sa iyang ginikanan. Makapangayo anytime. Dili na kailangan pa ka magkanang grabe pa ka maning kamot para lang makapangayo ka because you are now the son and daughter of God. Amen? Restore na ta. So, natay spirit of grace and supplication nga gihatag sa tuwa, which is now, nawon ninyo, there is sa Hebrews 10 verse 9 to 12. Therefore, brethren, sa may gi-address ani, brethren kita. Brethren, makadungog ani mo brethren, makauban nato sa pagtuo, brethren. Kuan niyo? Therefore, brethren, since we have confidence to enter
the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way. Bantayan ninyo niyo, by the new and living way, which we had inaugurated for us through the veil that is His flesh. So, tanaw niyo, verse 19, yan kada, brethren, talking siya sa believers, naa daw new and living way. It means nga, si Jesus Christ, gi-inaugurate na niya nga kita for us na maka-enter ta into His immediate presence, no? And to live there permanently, we can walk and live in God's presence constantly. So naa na tay kwan ba? Access sa Ginoo. Kinsa may nag-initiate ana? Si Jesus Christ. Pinaagi sa asa sa iyang lawas. Kinahimo mang veil, no? Siya ang iyang lawas ginaingon dire is ang iyang lawas is na torn, na broken para kita tuo sa Old Testament man good ang pari lay makasulod sa presence. Kaninyo? For example, naadiri ang presensya sa Ginoo. Kailangan ta maghalad ang mga pari tunguna og mga bull, ram. Tapos bitbiton ang dugo. Talian ang tiil sa pari. Musulod na siya, naisa ka holy place. Then, kung asa ang presensya sa Ginoo, didto ihalad, didto nila mastoryahan unsay gusto isulti ang Ginoo. Kaninyo, pero naay kurtina between ani. So sa nitabo karon ang gihalad si Jesus Christ, gilansang sa cross. Ang iyang bitbit sarili niya nga dugo. Asa niya gidala didto sa iyang amahan. That's why kining iyang lawas nahimo na karon nga bayad sa toang kwan, sa toang kining nga veil ba, di makakasulod kung walay halad. So, pinaagi kaniya, kaning new and living way, anytime makatok na ta sa Ginoo. Muna, nag-establish ni Lord ang new and living way nga, maski naa ka karon sa imong CR, sa inyong balay, sa inyong trabaho, you experience the presence of God. Amen? Dili ba amazing ang Ginoo? Nga dili na ka mangita pa og simbahan para ma-experience nimo ang presensya sa Ginoo. Nga naman, si Kristo naman ang nihalad. Tunguna, pare, radyo makasulod sa presensya sa Ginoo. Karon, anytime you can experience that presence ni Lord. And ang the best kaayo, mao na ni, ang establish na ko nga, bagong dalan. You can experience God's presence. Na-establish na ni Jesus Christ. Ayaw na jud og tipas ani nga dalan. Amen? You will experience that presence eternally hantod sa kahangturan kung subayon nimo ang pagbuot sa Ginoo na sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw naggawas diha sa presence sa Ginoo. Ayaw naggawas sa abode. Gi-restore na ka sa Ginoo. Ayaw nagbalik sa imong pagkasala ang kinabuhi. Ayaw nag-adto sa wrong way. Ang isa kadalan man good before is mag-lead sa death. Ang dalan nga gi-establish ni Lord is mag-lead sa imo eternal life kinabuhing walay katapusan. And even buhi pa ka ma-experience na nimo dinhi sa yuta. So sa may dapat nato himuon, let us draw near in verse 22 Hebrews 10:22, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith. Niya na siya diha. Having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So dapat, sincere daw ang atoang heart sa Ginoo. And iyang gingon diha, full ang imong trust sa Ginoo. Dili ka dapat magduda sa Ginoo. Sincero ka ba sa Ginoo? And kung dili daw ta sincere, and dili jud ka gusto magbag-o, and you want to sin willfully, akong ginisgutan diri ha, dili ka na dagma ka, dili ka nang namali ka, dili ka nang nakasala ka karon, tapos ugma ni undang na ka. Ang ginaistoryahan nato diri, ang sala nimo karon, 5 ka tuig o 1 ka tuig na kasimbahan,
dili gyapon nimo gusto buhian. Mao ni atong isgutan. If we don't do that and we keep on sinning willfully instead of walking in the new and living way, and you go on sinning, there's no more sacrifice for our sin. Nagsakripisyo na gud si Jesucristo para lang ma-experience na nimo ang new and living way. Ma-experience nimo ang presence ni Lord sa imong kinabuhi. And ikaw mismo, dili jud ka. Maski mo halad pa ka og 20 kababoy nga ihalad nimo sa Ginoo, dili mabayaran imong sala kay wala na mas greater sacrifice nga gihalad sa imuha para mabayaran imong sala and maka-access ka sa Ginoo. Si Jesus Christ lang jud. Then iyang gingon diha, verse 26, for if we go on sinning willfully, kinang tinuyuan jud nimo ba? Dili jud ka gusto magpasaylo. Dili jud ka gusto muundang anay imong bisyo. Dili jud ka gusto nga muundang anang imuhang ginag-go through. Nga po nga bisyo nimo. Unsa may gingon diha? After receiving the knowledge of the truth, natudluan naman mo, wala na daw, there no longer remain a sacrifice for sins. So if you go on sinning willfully, no more sacrifice for our sins. Human na, gibayaran na ka. Unsa pa ba di mo gusto? Bisayaon na to. Verse 26, Hebrayanon. Kay kung nakahibalok na kita sa kamaturan, nakabalo naman mo, nga pinagi kang Kristo, kita na nga luwas. Nabayaran na tong mga sala sa Ginoo. Amin ba? Apan padayon gihapon kita sa pagkasasala. Wala na'y halad nga mahimong ihalad aron mapasaylo ang atong mga sala. Amen? Maski unsa pa nga halad nimo diha, karnero ba unsa man na, wala na'y mahalad nga makas more pa kang Jesus Christ. Sa may tabo sa imuha, if you willfully keep on sinning, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Grabe no, naadyo judgment sa tuwa kung tinuyoon nimo nga magpakasalag balik. Kay moingon manggod sila, pastor, di ba grasya man sa Ginoo? Nasa mag-explain diri sa Hebrews 10 verse 28. Padayon ta. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Tama? Katong stubborn nga anak, mamatay man jud daw ka kung mo set aside ka sa law of Moses. Tama? Pero ni ana siya diri, abi na to, grabe na to nga punishment. 29. How much severer punishment kung tunguna mo disobey ka sa Ginoo pinagi sa pag disobey nimo sa imong parents, mas severe daw ang imong punishment karon. Abi na ko, grasya pastor. Unya ni nga naman siya, how much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God? So, and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and niya na siya diya, has insulted the Spirit of grace. Mas bugat pa daw ang imuhang silot karon nga nagpadayon gyapon kag pakasasala nga giinsulto nimo ang Espiritu sa grasya. Basahon na to. Bisaya. Sa inyong paguna-una, unsa pa ka kabugat sa silot nga mayaguman sa tao nga miyatak sa anak sa Dios. Every time di ay nga magpadayon kag pakasala, tamak-tamakan nimo si Jesucristo. Ikaw man yung gingon. Niyatak sa anak sa Dios o nagpakawalay bili sa dugo. So imbis nga gipasaylo ka, ang imo ang pasabot ato sa iyang dugo, nahimo lang siya nga murag unclean, murag na siya og kwan ba kanang tubig nga hugaw. Dili gyapon makalimpyo. Wala na power ang dugo ni Kristo. Walay bili ang gihimo ni Jesus Christ on the cross. So, what happened? Yan na siya diya.
Then, and pinaagi niini siya gibalaan. Og nagtamas-tamas sa Espiritu sa grasya. Every time you continually or willfully sinning, kanang tinuyuan jud nimo mga magpakasala sa Ginoo, then gitamas-tamasan daw nimo ang Espiritu sa grasya. Murag giniingon nimo ba nga, no? Sige, what happened if we sin willfully? Number 1, you are trampling underfoot Jesus Christ. Tama? Hebrews 10:29, who was trampled underfoot the Son of God. Nga, di ba, gihingon man na niya sa Bible nga, I think sa, kwanto siya, Romans 16, na si Satan is matrample siya under our feet. Tama? Mo'y promise sa to If you love God and love your brethren and other people, matrample daw nimo si Satanas under your feet. Dire karon kung willfully kanang tinuyuan jud nimo magpakasala ang may tabo, si Jesus Christ ang imong gitamakan. Nabo mo diya, ingon ana di ka bugat. Dili ka ng sin ha, na aksidente lang ko, nakapamalikas ka. Ala, sorry Lord. Sayloon ka na. Pero buntag udto gabi na kasi pamalikas na po sa inyong balay, sinning willfully. Nakabalik ka sa imong bisyo, karong adlaw ngay kag pasaylo, pasayloon ka. Pero pila na kabulan, tuig na, maura gyapon, you're sinning willfully and ginaisulto nimo ang Ginoo. Kay naa na may spirit of grace sa imo, tama? Then, number 2, if you're willfully sinning, yang gingon diya, you're treating the blood of Christ like unclean tap water. Kabalo ba mo anang tubig nga hugaw? 'Di ba kung manglaba mo? Abi nimo nalimpyuhan ang imong gilabhan nga puti, pero pagayhay nimo perting hugawa, ngano man hugaw man ng tubig. Ingon ana daw ang may tabo sa imuha kung magpadayon kag pakasala. Ginawalay bisa nimo ang dugo ni Kristo nga dilimpyo sa imong sala. Ngano man nagpabilin pa man imong sala, sa ato pa walay gahom ang dugo ni Kristo sa imong kinabuhi. Ngano man padayon pa man ka sa imong sala. Amen. Number 3. Last verse sa verse 29, yan na siya. You are insulting the Spirit of grace. Siyang gingon sa Hebrews 10:29, and has insulted the Spirit of grace. Di ba lain kayo kung ikaw insultuhon ka? Murag ngayon ka ba nga wala man ay power ang Espiritu sa Ginoo nga mobago sa kuwa? No. So if you keep on willfully sinning, you are insulting the Spirit of grace. Tingala ka, dugay na kasimbahan, maglisod gyapon ka ug apply sa mga pulong sa Ginoo ngano man, wala jud kay fear of the Lord. Amen? So, diri sa New Testament, diri ra jud ninyo mabasa kining Spirit of grace. Sa Hebrews 10:29 and sa Old Testament sa Zechariah, katawag gi-share sa inyo ganiha. No? Then unsa daw himuon sa Ginoo sa tuwa? Verse 30, Hebrews 10:30, for we know him who said, vengeance is mine. I will repay, and again the Lord will judge his people. Command ni sa Ginoo. Nga naa jud kay silot nga abuton kung dili ka magbago. Mao ba pastor? Mao may gingon sa pulong. Unsa may himuon daw nimo karon? Dugay na makakaila sa Ginoo. Pastor, murag guilty ko ani. Wa pa ko kaundang. Unsa gingon niya diri sa Hebrews 10:32? Basahon nato tanan. But remember the former days, when after being enlightened, you endured a great conflicts of suffering. So, ang himuon daw nimo karon, i-assess imong sarili,
remember nimo katong bag-o kag RW. Tunguna, excited ka mo ba sa Bible? Sayo kay kang mata? Tapos pag mata nimo, mag-away mo gamay sa imong asawa, makapasaylo dayon ka. Unsa na may naitabo karon? Dugay na lagi ka magpasaylo. Tunguna, unang Domingo nimo after your RW, wala ka nagbisyo. Karon na unsa nagpuyo namang noon ka sa bisyo. Ngama mo diha. So, pastor, sala ba ng bisyo, pastor? Unsa ba dayon ng sala? Di ba gingon sa Bible? All have sinned and fall short in the glory of God. Unsa may glory sa Ginoo? Di ba? Yang gingon sa John 1:14, yang gingon diha, Word became flesh and we saw His glory, and His glory, nakita nila dito kang Jesus Christ, full of grace and truth. So, unsa ang sala? Nagpuyo ka dinhi sa yuta, nga dili liwat og batasan ni Kristo. Palahubog ba si Kristo? Dili. Nakita ba nimo nagubog-ubog si Kristo? Wala. Nakita ba nimo nagsugal si Kristo? Wa. So kung nagpuyo ka nga dili subay sa gipakita ni Kristo, you are living in sin. Mao na dili ta mo discuss dia. Asa man na sa bersikulo Pastor B? Naay mo agree jud sa kuha. Di ba gingon sa Genesis Pastor nga ang mga green maayo daw sa lawas, so maayo jud ang mga green nga dahon, marijuana. Ako. Di ba, Pastor, naghimo man pong milagro ang Ginoo? Nakita ba nimo naghimo man po siyang milagro, Pastor, nga bino? Sa kasal. Naghimo laging milagro, ang atong gisgutan din, naghubog ba ang Ginoo? Naba mo diha? Pastor, mapuda sa Biblia, Pastor, ang sigarilyo. Nakita ba nimo ni garilyo po si Kristo? So, ang sin is you fall short in the glory. Wala na ka ni subay sa kinaiya sa Ginoo. Puyanan man ka na sa balang espiritu mong lawas. So, kung dagan jud ka og rason para dili gusto magbag-o, pwede na nimo o kayon tanan ang Bible kani. Pastor, tama jud ko no. Napay ni dool sa kuha, di ba? Pastor, sa Old Testament daghan man kay na sila asawa. Karon pwede po ko mga asawa daghan. Mao man ka mong pasabot. Ay, anak ba? So, kung naajud kay desire magbago, dili na nimo kailangan basahon tanan ng nasa Bible. Madlok na lang ka sa Ginoo ba, Lord? Kanaa na may spirit of grace. Tabangan jud ka anak niya. Lord, dili na ka malipay sa imong ginahimo karon nga sala kung naa ang spirit of grace nimo. Tabangan ka magbag-o ba? Amen? Muna nga karon, i-remember daw nimo ang former days nimo. So karon nga taga na ka naibawaan sa Bible, pero murag dili malagi mao. So mga ila kag pasaylo karon sa Ginoo. Lord, kani ang time 2025 kay excited ko sa year of favor. Pasayloon ka sa Ginoo. Mao gani nga spirit of grace. Amen. Pero desire nimo magbag-o. Amen. Kita man tanan para sa ato, no? So, sinitabo ato, nganong kwan? Wala na, di naganahan simba, di pong mag-meeting. Pero tong bago lang RW, excited mag-meeting. No? Dili na po, no? Tong una, pag human sa RW, dili na mag-porno. Pero karon, wala na dire. Amen? Napa mo diya? So, think back. Remember. Unsa na itabo? Niya na siya diha. Dinalay kaganahan mo basa ron. Proverbs na lang ko eh. Sayon rabi tao. Pero itong una, muhuman yung isa ka chapter, do ka chapter. Ay, ganahan yung ko i-apply ani Lord. Karon dili na. So remember daw. Una-una itong una. So that's why karon, duty na mo nga i-remind mo nga even sa ako apod, remind pod ko, of course, kita tanan, kung lalayo naman ta, undang. Amen? Undangin na na. You stop. Kana nga sin nga imong ginahimo. Then in Hebrews 2 verse 3,
How will we escape if we neglect so great salvation? Grabe, no? Ang iyang pasabutan ni, kato daw ni dawat na sa Ginoo. Gidawat na nilang kapasayloan, gidawat na nilang balang espiritu, pero gina-ignore gyapon nila. Niya na siya, how will you escape kung gina-neglect daw nato? After it was first spoken to the Lord, it was confirmed to us by the word, by those who heard. Then, yan na siya diha. Romans 11 verse 22. Behold, the kindness and severity. Bantayan ninyo, ang mga sikat kaayo nga preacher, magsigilag storya og kindness sa Ginoo. Buutan kayong Ginoo, mo na ang tao, ang mga preacher. Mo na nga daghan kay manimba kay ngano man di man kabadlongon sa imong sala. Puro raman pod ka ng kuan lang ba kanang encouragement. Puro lang siya og kanang kuan kanang ingnan lang ka diha nga pasaluan lagi ka sa Ginoo ana. Always ka na imong madunggan. Pero kindness. Pero ang giingon sa Bible, behold. Unsay pasabot sa behold? Tan-awon ninyo og tarong. Ang unsa man kindness and severity duha di ay na. Kind ang Ginoo, pero severe po siya, napod siya punishment sa tuang. Napa mo diha? Kang uban kind lang, mo preach ka, sige palakpak. Woo! Grabe. Paggawas, grabe kayo. Paggawas tuara, balik yapon. Ngano man, puro kindness ang gina-share sa Ginoo. Wala nilagi na share kini severity sa Ginoo. Nga mosilot di ay sa Ginoo ang Ginoo sa ato apod. Amen? Unsay ang gingon? God's kindness if you yang gidya. Kainta. Kindness and severity of God to those who fell. Kato daw nagpadayon og sala. Severity, na kay punishment. Tingala ka maglisod jud ka jud. Dili lang din didto pod sa imuhang final nga destination. Kind to those who fell, severity, na punishment. But to you, God's kindness, if you continue in His kindness, matilawan ninyo ang favor sa Ginoo if you continue with His kindness. Amen? Pero kung magpadayon kag pakasala, naadyo'y severity nga madawat nimo. Tingala ka, inayon nag-creep in sa imo ang sakit. Tingala ka, maglisod ka, wala dyo'y pabor ang Ginoo, magpahay jud ka, nga naman. Naay severity si Lord if you will continue to sin. And dili lang ka na, pag matay ka, naa pa dyo'y nagpaabot sa imo nga final. Which is mastoryahan nato diri. Sa suway niya na siya, tanawag tarong ang kindness o severity sa Ginoo. Otherwise, you also will be cut off. Hebrews 3 verse 14, for we have, na siya, become partakers of Christ. Liwat naman ka sa Ginoo. Tama? If we hold fast at the beginning of our assurance, firm until the end. We became partakers na. Pasabot nga, kaliwat na tagbatasan sa Ginoo. Tama? Pero kailangan niya na siya, hold fast. Ayaw yung buhi sa Ginoo. Maski unsa pa man ang imong gigutro, ayaw yung buhi sa Ginoo. Napa mo diya? Ayaw lang yung buhi. Ayaw lang yung pag-doubt. Kaya abi magud nato, no? Instant nga, kung gidawat ni mo ang Ginoo, maliwat na dahil kagbatasan sa iya. No, naay proseso. Sahay, imong bana, badlungon, imong asawa, badlungon, para mahasa di imong pagkapasensyoso. Ana? Ayaw lang yung undang. Amen? Padayon ka diya sa imong new and living way. Amen? And, tanawan ninyo diri sa sulat ni Jude. Yang yun diya. Jude 1 verse 3. Dear friends, I wanted very much to write to you about the salvation we all share together. Nag-share sila sa gospel, sila Jude. Pero ano siya? But I felt the need to write to you about something else. Nadyo ko gusto isulat sa inyo ha. Dili lang ning bahin aning gospel. I want to encourage you to fight hard for the faith that God
gave His holy people. God gave this faith once and it is good for all time. Ipaglaban daw ni mo imong faith. Usay magduda na ka unsa man ni Lord. Wala lagi paglaom pa sa ako ang finances. Lord, unsa man ni kuan akong bana wala lagi kuan pa kanang kabaguan. Ayaw jud i-give up ang imong pagtuo. Dugay na ko gaampo, Lord. Dad-o na lang nako ni sa mananaptan oy. Wala lagi ko natubag. May ana ba no? Nga gi-give up na kasi mo ang faith, ayaw tawon nimo ana. You need to fight your faith. No? O kanang uban. Wala lagi ko kasabot, Lord, sayang pulong din eh. Bali na po ko laing simbahan. Yan sa may giingon sa Bible. Amos 8 verse 12. People will stagger from sea to sea and wander from border to border, searching for the word of the Lord. Ang sayang giingon diya, but they will not find it. Walay problema ang simbahan. Ang problema, wala kay fear of the Lord. Ngay apply ang word ni Lord. May problema sa pastor. May problema sa word ni Lord. Ang problema, mong kasing-kasing, wala kay fear of the Lord. So mag-wander na ka from sea to sea, border to border. Adto kag Cebu, ngita na po kag lain, adto kag Manila, adto pa kag abroad, maski unsa pa nang asimbahan, walay problema sa word ni God. Dili na nimo masabtan ngano man wala kay fear of the Lord. So dili solusyon ang imong pagbalhin og simbahan para masabtan nimo ang pulong. Ang question, na ba kay fear of the Lord? Tuman ba kasi ang gusto isulti sa imo? Na ako'y nastoryahan, bisita na ako kay, grabe yung problema na i-go through. Kuha na ka ng, ana siya sa kuha, pastor, balay na ako simbahan. Siya, walay problema, Brad, i-bless ka. Basta ang imong balhinan, nagtuo kang Kristo nga simbahan. Kung sa may reason mo, anong mabalhin ka, ano ko siya. Una, pastor, ano siya, gusto ko mo-focus og preaching. Anak ko, mas maayo siguro nga pukusan sa nimong kabag-uhan sa imong kinabuhi before ka mag-focus nga naman sa preaching, nga naman, una man good. I-apply nimo ang gusto ipahimo ni Lord sa imo. Wa pagani ka ka-overcome sa imong pagkapalahubog. Di gani ka ka-overcome na imong shabu og sigarilyo. Mo-focus na pud ka sa preaching. Kaya unsa may impart nimo sa ila nga ikaw wa ka na bago, mahimo kang hipokrito ana, brad. Ana ko siya. Pero wala ko ni pugong sa imo. Ana ko siya. Ang isabot pastor, kanang wala na may boundaries ba? Makaanhin mo diri sa balay, nga kanang may istoryahan apil akong pamilya ana. Kinsa man jud ay mutabang sa imo ha. Ana ko siya. Dili day ka gusto pod nga ma-restore ka, ma-restore ang imong pamilya. Kinsa bagway magkumuton nimong kasing-kasing nga makadungog ka nga say maghubo, maglakaw-lakaw di sa dalan, mayana gud. Tapos pasakitan ng partner, mayana ba? Ikaw nga shepherd, of course, tabangan nimo nga matulid. Pero kung dili jud ka gusto, anak ko, nga tabangan ka, and gusto jud nimo mobalhin, bless jud ti ka. Ano ko siya, but dili pasabot nga nana ka sa lain ni church, part ra man gyapon ta sa body sa Ginoo. Need nimo ko, I can help you. Pwede ti katabangan gyapon, pray gyapon ti ka, anak ko siya. Pero kana lang jud dili ko mo agree sa imong giingon nga mo focus ka og preaching. Lisod ka magwali ka og kagawasan niya ikaw di ka ka-overcome pa sa imong drugs and imong pagkapalahubog. So, kana ba? No nga? Unsay problema? Focus sa knowledge, dili fear of the Lord. Simple lang ako ang giingon siya. Brad, matana siya sa kuha. Pastor, unsa man imong message sa kuha? Ang message ni Lord sa imo, giingon din be filled with the Holy Spirit and do not be drunk with wine. Ano siya? Kanang imuhang
pag hubog-hubog ka ron, imbis nga mahubog ka sa bino, papuno na lang ka sa balang espiritu para mo tabang sa imo nga mabag-o ka. Hana ko sa iya. So, paabot ra gyapon ta kung kano sa tanpunta niya pabisitahon didto. So gisabot na ako ang iyang igsoon, o sugot ba ka? Anhion ka na mo every Friday. Siya may ni balibad. So dili nato siya gisalikway, I just pray nga si Lord jud nga mo speak jud sa akin. Ana man balang espiritu sa iyang kinabuhi. Amen. So kana ba na dili ta diri magwali-wali nga dili nimo gi-apply. May mo tay hipokrito. Kung ang focus nimo muwali, moadto ka og mission unsa ba, tanawa sa ang imong problema. Gi-apply ba nimo ang pulong sa Ginoo? Na ba kay fear of the Lord? Amen. Di mo may gingon, di ba? So kung nagpadayon ka, you are willfully, na siya diya, nganong sa nila tabo pud ani nila. Jude 1 verse 4. For a certain person have crept in and noticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly person who turned the grace of our Lord, of our God, into licentiousness, and deny only our only Master and Lord Jesus Christ. So, ang uban, nganong dili jud, nganong parasaan eh. Pwede man god nga daghan kay mog nadunggan ba, magsige mog tan-aw sa YouTube. Magtanaw mo sa YouTube, unya nakapaminaw mo og puro grasya lang ang gisulti diya sa YouTube. Mao na ni karon ang hinungdan. Tapos gihimo nila nga ang grasya lisensya para magpakasala kag balik. Tama? Mao na ni tabo. Mohawa na lang ko diya pastor, ngano man medyo top man ang inyong tinudlo. Kabag-uhan man. Di ka gusto mabaguhin mo pamilya. Di gusto nimo mabaguhin mo ang kinabuhi. Mura nimo gitamakang balik si Jesucristo, giinsulto nimo si ang Spirit of Grace, tama? Napa mo diha? So sa reason, daghan na paminawan. Muna careful food mo sa inyong ginapaminawan. Ako ta mong i-remind. Jude 1 verse 5. Basig nagtuo mo nga puro na lang tagrasya tanan. Now, I desire to remind you. Si Jude nag-remind na, niya na siya. Ako tamong i-remind, though you know that all things once for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Klaro kayo, this is the picture ba? Okay, nailam nga gihalad sa mga Israelites. Digawas sila sa Egypt. Tama? Paggawas nila sa Egypt, unsa ni tabo? Gitunga sa Ginoo ang sea. Tama? Niagi sila dito is a symbol of water baptism. Tama? Paghawas nila dito sa sea, ang cloud ninaog sa ila. Unsa ni tabo? Ang signifies of baptism of the Holy Spirit. Same gihapon sa tuwa. Gidawat nimo si Jesucristo as alam, nagpa-water baptize ka, then gi-receive nimo ang balang espiritu. Then sa giingon sa Ginoo, subsequently, sayang gingon diya, gi-destroy gyapon niya tong iyang giluwas. So dili jud nimo assurance nga gidawat nimo si Kristo karon is dili kay destroy sa Ginoo. New Testament niyo nagingon, ang uban okay lang magpadayon kag pakasala. No. Pwede di ay kay destroy sa Ginoo maski gidawat na nimo siya kung ikaw willfully wala magtuo sa iya. Amen? Giredeem na gud ta sa blood ni Jesus Christ. Unya ikaw padayon gyapon ka sa imong ginahimo karon. Kini mag-end ko aning mga promises ni Lord. Paspasan ra nako ning. Katong mga naay fear of the Lord. Ang ginaistoryahan diri mga believers kita tanan. Kato daw naka-overcome. Kanang wala na nagpadayon o kinabuhi silang mga sala. Number 1, may experience nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Gi-promise ni Lord sa Revelations 2:7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the, basa, to the
Churches, promise ni God ni sa mga believers. Kita, churches. Nakuha ninyo? Wala niya ni promise sa mga magtuo kang Kristo. Ang promise niya na siya, to him who overcome. Kailangan dyan ka mo overcome anang mga sala na to. Amen? Undangon dyan na nimo. Mangayo dyan kag spirit of grace and supplication. Then, sayang yun niya, him who overcomes, I will grant to it the tree of life. Tree of life speaks of eternal life. Ikadua, dili daw ka ma-hurt sa second death. Unsa man ang second death? Revelations 2 verse 11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kita tanan, believers. He who overcomes will not be hurt by the second death. Unsa man ning second death? Revelations 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, lake of fire. Dili daw nimo matilawan ang lake sa kalayo. Kung mo-overcome ka. Wala niya gingon diri unbelievers. Believers ni nga mag-overcome. Tama? Napa mo diha? So, ang second death is the lake of fire. If you overcome, you will not experience lake of fire. Then, yan na siya diya. Number 3. Unsang promise ni Lord sa mga nag-overcome? Jesus will give you new name engraved in stone. Unsa man ning new name? Di ba kung minyo na mo, naamoy pangalan nga my loves. Si Jetrog, si Kem, my loves. Samoa lang. Pasabot ana, you are engaged. Tama? Kanang kuan na mo ba? Engaged na mong duha. Once na mag-overcome ka, yun sa promise ni Lord, Revelations 2:17, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcome, to him I will give him some hidden manna, and I will give him a white stone. Mura ni siya ring, nga white, nga naka-engrave daw ang imong pangalan. Pasabot, ikaw ang imong bride sa groom, Jesus Christ. Kita man ang bride ni Lord. Kabalaw ba mo, dili tatanan mahimong bride? Naiuban dito nag-attend og bride. Basahon niyo yung Book of Revelation. Imagine mo, once nga nahimo kang bride ni Lord, ikaw ang pinakaduol permanente sa iyang dugan. Naamoy endearment ba? Naamoy white stone, naka-engrave imong pangalan. Number 4, Jesus will, kung mag-overcome da ka, ihatag daw niya ang iyang kinabuhi sa imuha. 26-28, he who overcomes and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations, and she shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken pieces. As I also have received authority from my Father. And, niya na siya diha, I will give him the morning star. Kinsang morning star? He himself. Jesus Christ. Ihatag daw niya ang iyang himself, ang iyang kinabuhi sa imo. Once na mag-overcome ka. Amen? Nakakahimuon. Number 5. He overcomes, he will not erase your name in the book of life. Abi manggod nato, kung gidawat nimo si Kristo, o dawati si Kristo. Save na ko. Kinsa may nasulat na akong pangalan sa book of life. Si Kristo ang istorya ni kasi may naggunit sa book of life. Unsa may giingon niya? Unsa yang niya? He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will. Sa ato pa, naadi ay tendency nga i-reason pa ni Lord imong pangalan sa book of life. Mo niya giingon dia, I will not erase his name from the book of life. And I will confess his name before my Father and before his angels. So clear kayo ang Bible. Lord, kung mangutana ka kung nabay chance sa burahon akong pangalan, basaha ang iyang pulong, dili ang mga preacher. Amen? Kay mo yung sila lifetime nakaluwas, nakagidawat ni mo si Kristo kung naa kay pagtuo. Oh, Ginoo, nagtuo ko sa imo ah. Kung sa may pasabot dahil sa faith, faith without action is dead. Kung nagtuo jud ka sa Ginoo, tumanon jud nimo siya.
Unya karon ka ang i-preach raman dawata ra ang Ginoo, luwas na ka. So wala ni dili. Wala jud ini nga pulos nga verse kung kuan nya siya may nagsulat ani. Aburahon pa di sa Ginoo akong pangalan pastor. Yes. Pwede. Kung dili ka mo overcome. Pero kung nag-overcome ka, Lord, mali na ako na imo karon, tabangi ko, Lord. Pag-uwi ko. Willing ko. Anak ka. Kay dili man instant inyong kabaguhan. Amen. While buhi pa mo na di, lawas ninyo, gusto manguwag, gusto maghubog-hubog, gusto mangawat, gusto mamalikas, gusto mo libak, gusto prideful, anak, na-adjud permanente ning lawas. Pero, ang sin will not rule over us naman. Kaya naman ang spirit of grace sa tuwa. Tabangan man dyan ka sa Ginoo. Kung sa problema ni mo, wala ka nag-humble down before the Lord. Wala dyan ka nangayag-tabang. O wala po ni mo gidesisyonan. Amen. Wala ka nagtuo. Then, number 6, you will not go out in the temple of God. Revelation 3:12, he overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will not go out from it anymore. Di na ito ka magawa sa temple sa Ginoo. And number 7, you will sit down with Jesus' throne, with His Father's throne. So kung maka-overcome daw ka, tapad ni mo ang Ginoo. Pwede ka makalingkod dito sa iyahang trono, sama pod ni Jesus Christ nga nalingkod dito sa trono sa Amahan. Lamera ba no? Makalingkod ka dito, Lord. Sabi. And number 8, he overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Tawagon daw ka nga anak sa Ginoo kung mag-overcome ka. O na ayaw nagpadayon og puyo anang imong sala. Gihatag na tanan sa Ginoo sa tuwa. Dugo gilimpyuhan na ta. Gihatagan pa kag spirit of grace para matuman. Dili na ka kulatahon sa sala. Patay na ka sa sala. Mag-end ko ani nga verse, Genesis 22 verse 12. Mao man itong time nga gihalad ni Abraham ang iyang anak, bugtong anak, si Isaac diha sa Ginoo. Katong time nga ihawon na ni Isaac ay ni Abraham ang iyang anak. Unsa gingon sa Ginoo? He said, "Do not stretch out your hand against the lad, and do nothing to him. For I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me." Makapangutana na ba ka karon sa Ginoo nga, Lord, kanama na ba, makapangutana na ba ka karon sa Ginoo nga you fear Him? Lord, nakabalo na ba ka nga I fear you? Kay grabe kayo ang certificate nga gihatag ni God kay Abraham. I know that you fear me. Pwede ta manindog tanan. Kabalo ba mo? Si Abraham gites 50 years after siya nihawa sa ilang lugar. Kung si Abraham 50 years na gitesting, unsa kaha kita? Everyday ginatesta sa Ginoo. Amen? Kailangan lang ka mo overcome. Can we bow down our head? You need to overcome and we need to fear Him. Kadlukan nato ang Ginoo. Respetuhon nato ang Ginoo. Ug igugmaw nato ang Ginoo. Right now, you can assess right now if you still love the Lord. Napa ba kay fear sa iya, ha? Mudagan pa ba ka sa sala? You ask the Lord for forgiveness. Dili pa sabot nga na ka sa college karon, daghan na ka nasabtan sa pulong sa Ginoo. And dili ka mo balik sa ABC. Kung dugay ka makapasaylo, Lord, sorry kaayo, Lord. Kung wala pa nimo naundang ang imong mga dautan nga ginahimo, you're still in bondage sa imong bisyo. You ask the Lord, Lord, sorry kaayo, na-insulto na ako ang Spirit of Grace. And gitamak-tamakan ta ka Ginoong Hesus.
And napawalang bili na ako ang imong dugo nga nilimpyo di ay sa kuha. Pasaylo ako, Lord. Come on, you ask the Lord. You know, God is so gracious sa imo ha. Namatay ng iyang anak para mapasaylo ka. Mapasaylo tatanan. Gilimpyohan na sa Ginoo ang atong mga sala. And gi-pour out pa jud niya yung spirit sa atua, ang spirit of grace and supplication. Mga ikagtabang sa Ginoo. Holy Spirit, Lord, help me. Give me that spirit of grace and supplication and spirit of fear of the Lord. Sorry, Lord, kung wala na ko'y respeto, kadlok sa imo nga akong gipuy-an na pirmi ang sala. But right now, Lord, akong i-align balik ang akong sarili. I want to align myself to the new and living way that you have inaugurated. Everything, Lord, gihimo na nimo. You have prepared my way for me to experience His presence, Lord, until eternity. Thank you. Thank you for your word, Lord. Help me to overcome. Because I want, Lord, to receive all your promises that you have said today. We thank you. We honor you. In Jesus' name, Worthy is your name. amen.